Muli, magandang araw. Ito ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin muli si Secretary Jing Parasek. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, parang Eli. Magandang hapon muli sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga kababayan natin na nalulungkot at dinadamdam yung pagkakulong ng ating dating Pangulong Duterte dyan sa Hague at nakikinig sa hearing ng ICC at pawang kasinungalingan yung mga pinipresenta ng mga abogado ng yung mga trump-up victims, trump-up witnesses ay sinasabi nila libo-libo pero iilan lamang yung mga complainant. At ngayon, natitrace natin at na lalaman natin na ito palang mga ginawa nilang mga testigo at ginawa nilang mga complainants ay gawa-gawa lamang dito sa Ginoong Trililing alias Trillanes. At ito ay nabisto na dahil noong pumapayagpag pa si Saldico ay sinabi ng mga Marines na nagtrabaho kay Saldico ay recipient pala di umano ito si Trillanes ng pera para gawan-gawa ng mga false charges or maggawa-gawa, mag-recruit ng mga testigo na palso para lamang ma-justify ang pagkakulong ni President Rodrigo Duterte. Paring Eli, ano masasabi mo? Kasi ngayon may aligasyon na di umano na merong $2 million na budget dito kay dating Senador Trillanes at siya ang nangasiwa. At ngayon ay pinagbabantaan niya pa ngayon itong 18 mga dating sundalo ng Marines at baka samain daw sa kanya. At nang tinatanong siya sa interview, Sec Jing, hindi niya makumpirma dahil sa confidential. Oo. Napakasinungaling nitong tao na ito. Pakinggan nga muna natin yung kanyang interview. Senator, confirm lang namin, meron talaga mga nagpunta rito from the ICC noong 2023, hindi ba? Okay, ito po. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya. It will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo na nakakausap. Kaya talagang pinagbabawal po na i-divulge yan. Ngayon, ito pong ginawa nila baligod at nung itong mga humarap na ito ng mga dating sundalo daw, yan po ay violation ng Rome Statute yan. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice yan ng ICC. ICC mismo ano po yung magkakaso dyan sa specific mga yan, I tell violation? you. Ano po yung specific I believe violation ng yung- Rome Statute? I think it's Article 70. They were mentioning that. So, yan, they will have to deal with that. At yun, sana Hindi. gawin itong mga to kasi Ano yung obstruction of justice? yes, obstruction of justice. So, ang na-mention is Article 70 ng Rome Statute. 70. Ngayon, ganito. Ano po yan? Sensitibo to. Akala nila laro-laro lang itong ginagawa nila na ito. Kung nagpapagamit sila sa mga kampo ng Duterte para lang maitulak yung kanilang agenda, well, pagbabayaran nila ito. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng hustisya through the ICC, ito ay para sa ikibubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa para panagutin yung mga mastermind na to.
Huwag nilang sasabihin na nasa tama sila rito kasi talagang sasamain sila sa akin. Sir, do you have a timetable? You said kanina you're planning to file a case. Yes, hopefully as early as next week, ma-file ko na yan. Mhm. Oh. So dito para pinagbabantaan niya Sec Jing, no, yung itong mga sundalo na sasamain ho sila. Pero dito ay March 17, 2019, Philippines officially withdraw from the International Criminal Court. So ibig sabihin nangyari yung 'di ba 2023 yung pag-iimbestiga rito ng mga investigador. So wala nang jurisdiction ng ICC. Wala na. At saka, Wala na yan, kalokohan alam na. mo, ito, si Trillanes, siguro may natira pang, di umano, pera na natanggap niya na 2 million. Siguro, nagbayad ito ng PR para ma-interview kaagad at may masasabi siya tungkol sa aligasyon ng mga 18 Marines. Na siya ang inaakusahan. Tapos, kung ano-anong mga pinagdaldal na walang saysay. Like, obstruction daw of justice. Paano naman naging, hindi nag-iisip itong bobo na trililing na ito eh. Ano naman naging obstruction of justice? Tapos tinanong siya, ano pong basihan ng kaso? Section 17 daw. Pero, binasa mo ba kung ano yung Section 17? Section 70. Section 70, Mr. sabi niya. Trillanes? Hindi mo naman binasa dahil wala kang alam eh. Talagang ano lang ito eh, panakip lang itong mga pinagdadalal mo, pananakot. Kaya nga sabi nga ng mga Marines, bring it on yung kaso mo. Sige nga, paano naman kami naging obstruction of justice? Inaakusahan ka namin na ikaw ang gumawa ng krimen. Sinusuhulan mo ang mga membro ng prosecution team ng ICC. Ikaw nagsusuhol. Di ba? Pinahotel mo, ikaw nagbabayad ng hotel galing sa pera ng bayan. Di umano. Ikaw nagbabayad ng transportation. Ikaw nagbabayad ng pagkain. According to the statement of the Marines, ikaw mismo nakatanggap ng pera at alam nila kung saan mga hotels mo nilalagay. At ikaw mismo galing doon sa maleta-maletang pera na pinapalitan ng pesos into dollars, sila ang nakakaalam kung ano ang mga ginagawa nyo tungkol sa mga testigo, dinadala nyo sa Midas Hotel. Yung mga galing sa Bahay Kalinga, yung kasabwat mong pare. Ito lahat, ano naging obstruction of justice, paring Eli? So, wala ritong obstruction of justice. At saka, hindi niya kailangang gamitin yung mga kung ano-ano niya provision sa Rome Statute or sa Dahil ICC. walang jurisdiction ang Rome Wala na Statute. tayo. Oo. Wala na tayong sa ICC. So, sinong magpapile? Ikaw? O yung mga operative ng ICC ang magpapile sa mga... Kaya nga hindi klaro yung mga nilalatag mo. Kaya tinignan ko, Sec Jing, Article 70 of the Rome Statute. Ito ho. A person commits an offense if they intentionally give false testimony when under oath, present false or forged evidence, corruptly influence a witness, obstruct or interfere with their attendance or testimony. Baka sa kanya to pwede. Sa kanya ito pwedeng kasi Kaso, gumagawa ka ng false testimony. ito, corruptly influence a witness. So, kasabwat kayo sa kinukorrupt nyo yung witness by paying them from people's money na tatanggap mo allegedly from the kurakot na ginawa ni Saldico.
na binigyan ka ng kaparte. At kasama na dito si Romualdez dahil kasama kayo sa mga meetings to plan how to establish charges and witnesses, charges with witnesses which are false witnesses dahil pinick up nyo lang sa kung saan. They were not actually real witnesses. Oh, so, yung applicable na Section 70 is applicable to Trillanes. Siya ang pwedeng kasuhan ng mga Marines for obstructing justice. Bakit obstruction of justice against him? Dahil nagbibigay sila ng false testimony. That's why they are obstructing justice dahil hindi na makatotohanan ang resulta ng desisyon ng korte doon sa ICC dahil gawa-gawa na lang yung mga testimonya tulad ni Matubato, Mascareñas, o yung mga ganun. So mga kababayan, itong mga pinagsasabi ni Trillanes na palso, kaya nga i-challenge the lawyers of the Marine that wag silang magpa-intimidate dito sa trillining na ito at kasuhan na nila ito ng plunder. Kasi more than 50 million yung binigay na pera. $2 million. $2 million is equivalent to 620 million pesos. Kaya I challenge the Labigot, Baligod, to file a case against this guy Trillanes based on the statement of the ang sabi ko nga sa kanila, kung nakikinig sila, bawat sinabi ng mga Marines na nag-deliver sila ng pera at may mga resibo sila, identified nila yung persons kasi nilagay na nila yung mga pangalan, bakit hindi nyo isa-isahin na pailan ng kaso instead of a wholesale case? Why not each Marine may cause of action siya na kung halimbawa akong yung Marine, akong inutusan ni Saldico, dinala ko yung pera doon, ako mismo makapag-file ng kaso against the congressman na diniliberan ko ng pera. As a complainant and as a maggawa ako ng complaint affidavit. Sinabi ko, tumanggap pala ito ng pera ngayon, galing sa flood control. Ako nagdala ng pera, diniliber ko sa bahay niya. Tinanggap niya personally. Di ba, paring Eli? Tama. So, dito, sa anumang krimen, ito, yung 18 Marines na ito, Segjing, pwede mo sabing eyewitness. Kasi sinabi, ano ebidensya mo? Hindi, eyewitness. Mismong siya mismo nakakita, nakasaksi, yung nangyaring krimen. So, anong sinasabi ni Trillanes? Na nagsinungaling siya? Kasi ito, binabanggit niya, Segjing, na hindi, di ba, itong pinakahuling interview ngayon, na kung saan hindi niya pwedeng i-divulge yung mga detalye dahil sa highly confidential. Pero nung una, noong 2024, nagpa-interview siya, nagbigay siya statement, tapos sabi niya, noong December 2023, nandito yung mga ICC investigators. Umamin siya, nagbibida siya, na siya ang handler. Ito, inamin niya noon. Pero ngayon, dahil sa takot niya, hindi na niya siya sabihin. Pero noon, ito, pakinggan natin yung... Iniyabang niya, di ba? Iniyabang niya, nagbibida siya. Ito. International Criminal Court investigators were able to gather enough evidence against former President Rodrigo Duterte when they visited the country in December. This, according to a Philippine Daily Inquirer report citing former Senator Antonio Trillanes IV. In a message to the Inquirer, Trillanes said ICC investigators already have what they need as far as the principal accused are concerned.
The principal respondents to the crimes against humanity case pending before the Hague-based court include Duterte and former Philippine National Police Chief, now Senator Bato de la Rosa. In a media forum, Trillanes said a warrant of arrest could come very, very soon, citing what he called inside information. According to Duterte's former spokesperson Harry Roque, no amount of evidence can give the ICC jurisdiction over the Philippines, insisting that the preliminary investigation was authorized long after the country's withdrawal from the court. In June 2017, then Senator Trillanes and Magdalo party list Representative Gary Alejano filed a supplemental communication with the Hague-based ICC asking it to investigate Duterte. According to official government tallies, Duterte's anti-drug campaign left at least 6,000 people dead. However, human rights groups and advocates claim the number may reach 20,000. So, paring Eli, noong 2023, nagyayabang itong trililing na ito na nakakalap na daw ng mga ebidensya ang mga Investigador. ICC investigators. Paano niya nalaman? Kaya ililink natin ngayon dito sa mga statement ng mga 18 Marines. 18 Marines. Kaya pala niya alam na alam, nagdadaldal siya, nagyayabang siya na may warrant of arrest na or kung sino yung mga naakusahan kasi pala siya ang naglatag. Siya ang naglatag nito lahat. Siya ang gumagawa ng mga charges. Siya ang gumagawa ng pagkalap ng mga testigo. At ito ay binigay niya doon sa mga ICC investigator na wala mang kamuhang-muhang kundi tanggap lang ng tanggap ng mga information per Trillanes. Kaya he has all the knowledge because he knows what he had written and given information na yun din mismong false information niya ang ginamit ng mga mga investigador. Paring Eli. So, dito ho, mga kababayan, noon pa lang sinasabi niya na, na-aresto na si dating Pangulong Duterte, tapos meron na mga ICC investigators, tapos kinumpirma niya ho yan sa media, tapos ngayon biglang parang walang alam dahil sa... Confidential daw. Highly confidential. Noon, pinayabang niya na okay na. Ngayon, porque nabisto yung kanyang $2 million, di umano, tikop bibig siya. Pero dito, Sec Jing, mukhang tumutugma, no? Yung, at lalo naging credible, yung affidavit at sinumpang salaysay nitong 18 Marines. Kasi sabi lang, 2023, nag-operate, nagpapalit ng pera. So, tama. Kasi sabi ni Trillanes noong 2024, December, nandito sa Pilipinas yung mga ICC investigator. So, lumilitaw na talagang credible yung mga nilalaman ng ng mga pahayag nitong 18 Marines na ito, Tama. Sec Jing. So, mga kababayan, if there is ever somebody or any group for that matter who can file cases against anyone, it should be the 18 Marines or their lawyers that can file a case against Trillanes for graft and corruption, for plunder, having allegedly received $2 billion, which is bribe money from Saldico, di ba? Pero ang pinakahuling balita natin na Sec Jing ay naihaina sa ombudsman. Itong Kaso. yung Office of the Ombudsman ito at pirmado na, notaryado na itong affidavit ng mga 18 Marines. So dito ay dito malalaman natin kung at mapapatunayan ni Ombudsman Boying Rimulya yung kanya sinasabi noon na kinuha niya itong pwesto para talagang lutasin ang korupsyon sa ating bansa. Now, in this regard, there are a lot of people expressing their doubts whether or not the ombudsman will take action, considering that the number one allegedly suspected
or allegedly accused of receiving kickbacks is no other than Marcos Jr. So, alam naman natin yung dynamics ni Marcos at ni Remulla. Mhm. Although nagsasabi si Remulla na I will follow the evidence. O ito na, maganda ng evidence ito. Mhm. Tama. Personal knowledge. There is resibo, there is identification of the place of delivery. Identified yung may-ari ng bahay. So, hindi na pwede itong Dito pwede baliwalain, putting it no? under the rug, Mhm. so to speak. Yes. Pero maliban dito, we should address also the ni Ping Lacson, Senate Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Nag-file na ng resolution. Dahil si may Amy. resolution si Senator Amy Marcos to investigate this issue. Ah. Now, dito natin makikita si Pinky kung talaga bang aaksyonan niya ito. Kasi mamaya niyan, hindi rin niya aaksyonan dahil ang isang akusado nito ay yung amo niya, si Iskol Bocol Senator. Di ba pare? Kasama Ang sa 5 pangalan. maleta daw ang di umano o allegedly na-deliver din sa kay Senate President Tito Soto doon sa kanyang opisina sa Pasay. Oh. So, or the more reason nga dapat siguro siya mag-imbestiga, si Ping Lacson, para mapakita na inosente si Soto. Di ba? Tama. Oh. Pero dito, Segjig, parang ang nakikita ko sana, puro blanket denial lang. Dapat meron silang direktang na specific na hindi totoo yan. Di ba? Kasi eyewitness Alam ito mo, itong Lucaret sa Malacanang, yung sinasabi nating babae na ano ba yun? May amag na sa utak or may utak talakitok. Anong niya? Ano yan? Stabilization yan or ano ba yung sinasabi niya? Yung ano daw ito? Fake news daw. Fake news. There are people behind this. Pati nga daw yung kotse. You should check kung sino yung kotse ginagamit May-ari raw, ng mga bakit hindi mo sabihin kung sino kung may ebidensya ka? Di ba? Pero issue pa ba yung Segjig yung kung sino yung may sasakyan tapos kung nasibak ba na kung natanggal sa Marines ito mga kasi hindi na issue yun eh. Alam mo, Di ba? Lucaret Castro, kung nakinig ka sa amin ni Ellie, ito, kaibigan mo, kalaban mo ito dati, pero mukhang friends na kayo eh. Nag-kiss and make up na ba kayo, pare? Ha? Claire Castro, Ate Claire, Lucaret Claire, ha? Alam mo, sa criminal, ha? Halimbawa, there's a crime committed. Nakita ko. At nakita ko yung complainant. Kasi Biktima. yung biktima na nakawan. Oh. Tapos sasabihin niya, ito nang nagnakaw, uudyakan ko. Halimbawa, uudyakan ko siya. Sige. Pare, file mo yan. Material ba yung pag-udyok ko? Hindi ba ang material is whether or not there was a truth to what happened? Ngayon, ang ating sasabihin dito, to gaano ba katotoo? Whether nandyan si Baligod, nandyan si Mike Defensor dahil siya ang tinuturo na behind or there are some other peoples, the Camp of Duterte ang nagpapalaganap nitong issue na ito. Ang bottom line nito, gaano ba katotoo ang mga aligasyon nitong mga sundalo na ito? Yun ang hindi dahil inuudyukan ko silang mag-file, hindi na inuudyukan ko silang maglakas loob. Ang importante, yung bang sinasabi nila ay may katotohanan o wala?
Yun dapat ang anuhin mo, Lucaret, Castro. Hindi yung defensive kayo kaagad tapos you will try to manipulate the narrative. When in fact the real story goes to the crime itself, whether or not the president has received money in his home in Ilocos Norte or his house in Forbes. Oo, yun ang issue. Mayroon bang actual delivery? Dapat ngayon, paimbestigahan nyo ito. Or sampahan nyo ng kaso kung tingin nyo Lucaret na walang katotohanan, libel ito, why don't you file libel cases against the 18 Marines. 18 Marines? Para mapakita natin yung sino nagsasabi ng totoo because kung kasuhan yung libel, they will be forced to testify and they will be able to or they will be forced to produce documents. Resibo. Yes. The details. I dare you nga, dinidare ko kayo na ipailan nyo ng kaso para magkalabasan na ng baho kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, paring Eli. Pati sa Senate Blue Ribbon Committee, i-schedule nyo na yung hearing para at saka magkaalaman na rin. Magkaalaman na rin kung talaga bang kurakot yung Senate President o hindi. Kasi sinasabi na-deliveran siya ng 5 maleta. Yun, pwede niya komprontahin doon, no? The Senate President can confront these 2 or 3 Marines na nagsabi nag-deliver sila. Kasi this is not the first time that there was an allegation that Soto was involved. It was Lacson mismo who revealed that Soto was offered by Cabral. Diba? Sabi ni Lacson, nag-text daw si Cabral na anong tawag dito? Nag-offer sana. Nag-offer kung mayroon bang Sa allocable ba yun? allocable. Sabi ni Lacson, sinabi lang ni Soto sa kanya. Pero hanggang doon lang. Hindi sinabi ko anong sagot, no, sa text. Walang sinasabing sinagot ba or may sinasabi ba si Soto na Cabral, huwag ka munang sikreto lang natin yan. Di ba? Nasaan yung text message? Pinakita niyo ba? Nasaan yung telepono ni Soto? Pinakita niya ba sa public para to prove that there was really no engagement between Soto and Cabral? Kasi, bakit hindi niya kinasuhan si Cabral? That's bribery. Inoperan ka, di ba? So, all these things should be brought to the proper forum, paring Eli. Yan. So, abangan natin yung sa Senate Blue Ribbon Committee at hindi sa Ombudsman kung saan nahantong itong mga aligasyong ito. Yes. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparash kay Parash. Maraming pong salamat at Maraming salamat magandang po. hapon.